Magandang umaga, tara basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 06 December 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Ikalawang Kronika, chapter 2. Paghahanda sa pagtatayo ng templo. Basa. Ikalawang Kronika, chapter 2, verse 1, nagpasya si Solomon na magtayo ng templo na kung saan ay sasambahin si Yahweh at ng palasyo para sa kanyang sarili. Verse 2, naglagay si Solomon ng 80,000 katao na tagatibag ng bato sa kabundukan, 70,000 tagahakot at 3,600 tagapamahala. Verse 3, pagkatapos ay sumulat siya kay Haring Hiram ng Tiro na ganito ang sinasabi: kung paano ninyo pinakitunguhan ang aking amang si David at pinadalhan ninyo ng mga kahoy na cedar na ginamit niya sa pagtatayo ng kanyang palasyo, gayon din po sana ang gawin ninyo sa akin. Verse 4, ngayon po'y magtatayo ako ng isang templo na kung saan ay sasambahin ang aking Diyos na si Yahweh. Magiging banal na lugar iyon para sa kanya bilang dakong sunugan ng insenso at pag-aalaya ng tinapay at handog na susunugin sa umaga, sa hapon, sa araw ng pamamahinga, sa pista ng bagong buwan, at sa mga takdang kapistahan ni Yahweh na aming Diyos, sapagkat ito'y utos sa Israel magpakailanman. Verse 5, malaki ang templong ipatatayo ko sapagkat mas dakilang aming Diyos kaysa alinmang Diyos. Verse 6, ngunit sino nga ba ang makakapagtayo ng isang templong maaring tirahan niya gayong maging sa kataas-taasang langit ay hindi siya magkasya? At sino naman ako upang ipagtayo siya ng templo? Ang ipatatayo ko'y isa lamang templong mapagsusunugan ng mga handog sa harap niya. Verse 7, kaya kung maaari padalhan ninyo ako ng isang taong mahusay na panday na ginto, pilak, tanso at bakal, sanay humabi ng mga tilang kulay obi, pula at asul, at mahusay din naman sa pag-ukit. Siya ang mamahala sa aking mga manggagawa rito sa Juda at sa Jerusalem, sa mga tauhang inihanda ng aking amang si David. Verse 8, padalhan din ninyo ako ng mga kahoy na cedar, cypress at algum na galing sa Libanon. Alam kong bihasa ang mga tauhan ninyo sa pagputol ng kahoy sa Libanon. Magpapadala ako ng aking mga tauhan upang tumulong. Verse 9, maraming kahoy ang kailangan kong ihanda sapagkat malaki at kahanga-hanga ang templong aking ipatatayo. Verse 10, ako ang bahala sa pagkain ng inyong mga tauhang magpuputol ng kahoy. Bibigyan ko sila ng 20,000 malaking sisidlan na puno ng trigo, 20,000 malalaking sisidlan na puno ng sibada, 2,000 malalaking sisidlan na puno ng alak, at 2,000 malaking sisidlan na puno ng langis. Verse 11, ganito naman ang sagot ni Haring Hiram: dahil sa pag-ibig ni Yahweh sa kanyang bayan, kayo ang ginawa niyang hari. Verse 12, purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel na lumikha ng langit at lupa. Binigyan niya si Haring David ng isang anak na matalino, may karunungan at kaalaman, na siyang magtatayo ng templo ni Yahweh at ng kanyang palasyo. Verse 13, at ngayon, papupuntahin ko sa inyo si Huram, isang taong matalino at mahusay sa lahat ng trabaho. Verse 14, ang ina niya ay mula sa lipi ni Dan. Taga-Tiro naman ang kanyang ama, isa siyang mahusay na panday ng ginto, pilak, tanso, bakal, bato at kahoy. Sanay siyang gumawa ng mga kagamitang bato o kahoy man. Bihasa siyang humabi ng mga tilang kulay obi, pula at asul at ng linong mamahalin. Magaling din siyang umukit ng anumang uri ng disenyong ipapagawa sa kanya. Kaya niyang gawin ang anumang iutos ninyo sa kanya kasama ng mga manggagawa ninyo at ng inyong mahal na amang si David. Verse 15, kaya ipadala na ninyo rito ang trigo, sibada, langis at alak na inyong ipinangako. Verse 16, at magpapaputol na kami ng lahat ng kahoy na kailangan ninyo mula sa Libanon, ay palulutangin namin sa dagat ang mga kahoy hanggang Jopa. Buhat naman doon ay kayo na ang magpahakot patungo dyan sa Jerusalem.
Verse 17, ipinakuha ni Solomon ang bilang ng lahat ng dayuhan sa Israel tulad ng ginawa ni David at ang nabilang nila ay 153,600 dayuhan. Verse 18, inatasan niya ang 70,000 sa paghahakot at ang 80,000 sa pagtitibag ng bato sa bundok. Ang 3,600 naman ay ginawa niyang tagapamahala na ng mga manggagawa. Ang templo sa Jerusalem, Ikalawang Kronika chapter 3. Ikalawang Kronika chapter 3 verse 1, ang templo ni Yahweh sa Jerusalem ay sinimulang itayo ni Solomon sa bundok ng Moriah sa giikan ng Jebusiong si Ornan. Inihanda ni David ang puok na iyon matapos magpakita sa kanya si Yahweh. Verse 2, sinimula niya ang pagtatayo noong 2 buwan ng 4 na taon ng kanyang paghahari. Verse 3, ito ang sukat ng templo sa Jerusalem. 27 metro ang haba at 9 ang metro ng ang luwang ayon sa matandang sukatan. 27 metro, 27 meters ang haba at 9 na metro ang luwang ayon sa matandang sukatan. Hindi natin alam kung ano yung klaseng matandang sukatan, guys. Verse 4, ang haba ng portiko sa dakong harap ng templo ay 9 na metro kapantay ng luwang ng templo at 54 na metro naman ang taas. Binalutan niya ng lantay na ginto ang loob nito. Verse 5, ang bulwagan ay pinatakpan ni Solomon ng mga tablang sipres. Pagkatapos pinabalutan niya ito ng purong ginto at pinalagyan ng disenyo ng mga punong palma at kadina. Verse 6, pinalamutian pa niya ito ng magagandang batong hiyas at gintong galing sa Parbim. Verse 7, binalutan niya ng ginto ang mga biga at hamba ng mga pinto at ang mga dingding ng templo. Pinaukitan pa niya ang mga dingding ng mga larawan ng kerubin. Verse 8, ang haba naman ng dakong kabanal-banalan ay 9 na metro kapantay ng luwang ng templo at 9 na metro ang luwang. Binalot din niya ito ng lantay ng ginto na umabot sa 21,000 kilo. Verse 9, at 20 onsa naman ang ginto na ginamit sa paggawa ng mga pako. Binalot din ng ginto ang mga dingding ng mga silid sa itaas. Verse 10, nagpagawa siya ng 2 rebolto kerubin na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan. Binalot din ito ng ginto. Verse 11, 9 na metro ang kabuoang haba ng mga pakpak ng 2 kerubin. 2.5 metro ang bawat isang pakpak. Ang dulo ng isang pakpak ng unang kerubin ay abot sa dingding at ang dulo naman ng kabilang pakpak ay abot sa dulo ng pakpak ng ikalawang kerubin. Verse 12, gayon din naman ang dulo ng isang pakpak ng pangalawang kerubin na 2.5 metro ang haba ay abot sa kabilang dingding at ang dulo ng kabilang pakpak ay abot naman sa dulo ng pakpak ng unang kerubin. Verse 13, kaya't ang nasasakop ng kanilang mga pakpak ay 9 na metro. Nakatayo ang mga reboltong kerubin at parehong nakaharap sa bulwagan ng templo. Verse 14, ang ginamit ng tabing ay mga tilang hinabi sa lanang kulay asul, kulay obi at kulay pula at mamahaling lino. Pinabordahan pa ito ng mga larawan ng kerubin. Ang 2 haliging tanso. Verse 15, sa harap ng templo, nagtayo siya ng 2 haligi na 16 na metro. Ang taas at ang taas naman ng pinagkakabitan nito sa itaas ay 2.5 metro. Verse 16, nagpagawa siya ng mga kadina at isinabit iyon na parang kwintas sa ibabaw ng mga haligi at ikinabit sa mga kadina ang sandang ang bunga ng granadang yari sa tanso. Verse 17, itanayo niya sa magkabilang tagiliran na pasukan ng templo. Ang nasa kanan ay tinawag na Jakin at ang nasa kaliwa ay tinawag na Boaz. Bukas na itong guys,
Chapter 14, Mga Kasangkapan sa Bulwagan ng Templo. Bye everyone. God bless.